Tito Soto, anyari? At Daryl Yap, natakot na nga ba? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng linggo, January 12. Pero bago natin talakayin yan at bago natin umpisahan ang continuation ng online viewership ng dalawang noontime shows na nangyari kahapon, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account Nakaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga kaparokya, napaka-appreciative ng isa sa haligi ng Itbulaga na si dating Senate President Tito Soto dahil binili nito ang painting na ginawa ng contestant sa barangay na si Ryan Mantilla, participant sa Mr. 2025 sa barangay last Friday, kung saan ang talent nito ay mag-painting nga lang di ito pinalad. Bagamat hindi ito pinalad mga kaparokya, ay wagi naman ito sa mata at puso ni Tito Sen. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil nagustuhan nito ang gawa ng participant dahilan para bilhin ng isa sa haligi ng pinakamatagal na programa sa bansa ang likha nito. Tila na-appreciate nito ang pinaghirapan ng iba na kung titignan ay maganda naman po talaga. So yun nga mga kaparokya, painting secured, ika nga ayon sa caption ng matanggap ni Tito Sen ang painting. Well, secured naman talaga mga kaparokya at isang karangalan for sure sa contestant dahil nasa mabuting kamay ang kanyang ginawa. So yun palang mga kaparokya, panalo na agad si Ryan. Well, iba din talaga maka-appreciate ang isang Tito Soto kaya maraming nagmamahal sa kanya sa Tito Vic and Joey at sa Eat Bulaga. Samantala, tila nabahag, kinabahan at kumambyo ang controversial director na si Daryl Yap. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil upon checking sa kanyang official Facebook page, tila may pagbabago or pinalitan nito ang movie title nitong The R of Pepsi Paloma, pero dito lang sa Pilipinas. Subalit same title movie pa rin po international. Siguro napagsabihan na ito ng kanyang abogado para kumabyo. Well, sana nga ay mapanood ito sa sinihan dahil sayang lang ang kanyang pinaghirapan kung hindi. At sana mabigyan din ng permit dahil pwedeng ipatigil din ng korte ang pelikula dahil nasa ongoing trial ito sa isinampang kaso ni Bossing Vic Soto sa direktor na 19 counts of cyber libel. And speaking of trials mga kaparokya, big time po siguro talaga ang backer ni Direk Daryl Yap dahil ang kilalang abogado na si Attorney Raymond Fortune or Fortune Law Firms lang naman ang kinuha nito upang magtanggol sa kanyang kasong kinakaharap. Meaning, Fortune Law Firms versus Divina Law Firms ang magtutunggali para ipagtanggol ang kani-kanilang kliyente. Attorney Raymond Fortune kay Daryl Yap at Attorney Buko de la Cruz kay Bossing Vic Soto. Parehas bigatin at magaling. To those people who don't know, Attorney Raymond Fortune siya lang naman ang naging abogado ng ilang sikat na personalidad sa bansa at isa dyan ang dating Pangulong Joseph Estrada. So hindi basta-basta yan mga kaparokya. Kaya talagang masasabi natin na bigatin si Direk Daryl Yap. Sino kaya ang nasa likod nito at nakapag-provide siya ng dekalidad na abogado? Maraming speculation pero walang magpapatotoo. At ilan lang dyan ay sina Senator Amy Marcos daw di umano dahil gustong pabagsakin sa Senado si Tito Soto na nasa number 2 spot ng senatorial survey. At ilan din di umano ay si Halusos dahil gustong maghigante sa Tito Vic and Joey. Yung iba sabi yung kalaban daw ni Mayor Vico Soto sa Pasig na bilyonaryo. But all of those people who mentioned ay wala namang patunay. But one thing is for sure, Daryl Yap has resources para kunin ang serbisyo ng Fortunes. Well mga kaparokya, kahit gaano kagaling ang isang abogado, korte pa din ang magdidesisyon at ang ebidensya pa din ang magdidikta ng lahat. Kaya pagalingan na lang talaga sa hukuman.
Grabe din talaga si Bossing Vic Soto nung interview mga kaparokya. Very professional. Kumbaga maituturing mo talagang man of a few words. Napaka-soft spoken, makikita at mababakas mo sa kanya yung maturity. Yung pagiging matatag na tila kung siya lang siguro ay kaya niya pang harapin yung paninira dahil sanay na. Pero iba ngayon mga kaparokya dahil may pamilya na siya, asawa at mga anak na pwedeng maapektuhan. Sana kinonsider ni Direk Daryl Yap yun. And base sa mga teaser for me mga kaparokya, malaking chance na manalo sa kaso si Bossing Vic Soto at ilan sa mga abogado ang tila parang sinasabi na pabor ito sa 8 Bulaga host. So kayo mga kaparokya, sino sa palagay ninyo ang nasa likod or yung producer ng pelikula ni Direk Daryl Yap? Please comment down below. So tara ating ipagpatuloy at alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa 8 Bulaga Under TVJ Facebook page na may 2.8 million followers at ang 8 Showtime po ay may 18 million followers. So today is January 11, araw po ng Sabado at as of 1:43 PM ang 8 Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan at ang 8 Bulaga naman po ay The Clones. So dito makita po natin mga kaparokya na ang 8 Showtime po ay may 5,000 live viewers at ang 8 Bulaga po ay may 4,200 live viewers. So again, as of 1:44 PM ang 8 Showtime po ay may 5,000 live viewers at ang 8 Bulaga naman po ay may 4,200 live viewers. So punta naman po tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Unahin po natin ang 8 Bulaga Under TV5 Philippines na may 2.2 million subscribers at sa 8 Showtime Under GMA Network YouTube channel na may 37.5 million subscribers. So as of 1:44 PM ang 8 Showtime, sila po ay may 17,000 viewers. Ang 8 Bulaga Under TV5 ay may 21,000 viewers. So again, as of 1:44 PM ang 8 Showtime Under GMA, sila po ay may 17,000 live viewers. Ang 8 Bulaga naman po Under TV5 ay may 21,000 live viewers. So punta naman po tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel or yung main network ng kanilang YouTube channel. Para po sa 8 Showtime Under po yan sa kanilang main YouTube channel Under ABS-CBN 8 Showtime na may 2.49 million at ang 8 Bulaga naman po Under 8 Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.23 million subscribers. So as of 1:45 PM ang 8 Showtime, sila po ay may 66,000 viewers. Ang 8 Bulaga naman po mga kaparokya, sila po ay may 110,000 live viewers. So again, as of 1:45 PM ang 8 Showtime, sila po ay may 66,000 live viewers at ang 8 Bulaga naman po mga kaparokya ay may 110,000 live viewers. So bali ang segment ng 8 Showtime ay tawag ng tanghalan at ang 8 Bulaga naman po ay The Clones. So bali ang total na nakuha po ng dalawang noontime show ay mga kaparokya, bago natin ibigay ang total viewers na nakuha ng dalawang noontime show ay umiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayo ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidami nyo na din na i-follow po ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total po na nakuha ng 8 Showtime ay 88,000 viewers, 5,000 sa Facebook Live, 17,000 sa TV Network YouTube channel at 66,000 naman po sa main YouTube channel. Ang 8 Bulaga naman po ay nakakuha ng total na 135,000 viewers, 4,000 sa Facebook Live, 21,000 sa TV Network YouTube channel at 110,000 naman po sa main YouTube
channel. So again mga parokya, ang Showtime po ay may 88,000 total viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 135,000 total live viewers. Yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:47 PM. At mamaya ho, magbabalik pa po tayo sa huling bahagi ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna pansamantala sa inyo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.